Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang hapon mga ka-Vice. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Nanawagan si Senador Francis Chis Escudero na bigyan ng mas malawak at permanenteng kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang agad na makatugon sa pagtaas ng presyo ng langis sa panahon ng mga pandaigdigang krisis. Isinusulong ni Escudero ang pag-amyenda sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law o Twain Law upang payagan ang Pangulo ng otomatikong mag-suspend o magbaba ng excise at value-added tax sa mga produktong petrolyo kapag lumagpas sa itinakdang presyo ng Dubai crude sa budget of expenditures and sources of financing. Ayon sa Senador, hindi dapat maghintay pa ng hiwalay na batas sa bawat krisis bago makakilos ang pamahalaan, lalo na kung ang pagtaas ng presyo ng langis ay dulot naman ng digmaan o iba pang pandaigdigang pangyayari. Nauna nang humiling si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso ng emergency legislation na magbigay sa kanya ng kapangyarihan na magbaba ng excise tax sa petrolyo sa gitna ng tensyon naman sa Middle East. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, nagpahayag ng suporta ang Philippine National Police sa kasunduan ng Presidential Communications Office at mga print media publisher upang labanan ang pagkalat naman ng fake news. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., handa ang pulisya na magbigay ng technical na tulong at paigtingin ang 24/7 cyber patrolling. Maaari rin ani nilang iugnay ang kanilang monitoring system sa anti-fake news desk ng Presidential Communications Office upang mapabilis ang pagtugon sa maling impormasyon. Binigyang diin din ng PNP na ang fake news ay hindi lamang usapin na maling impormasyon kundi maaari ring makaapekto sa pambansang seguridad. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita, sinuri ni Ferdinand Marcos Jr. ang bagong Kamuning Footbridge at ang inaayos na istasyon ng EDSA Busway sa Quezon City. Pinalitan ng bagong disenyo ang dating overpass na tinaguriang Mount Kamuning matapos mag-viral dahil sa sobrang taas nito. Ayon sa Pangulo, layunin ng proyekto na gawing mas ligtas, mas accessible at mas maginhawa ang biyahe ng mga commuters. Upang mas passenger-friendly, may bubong ang bagong footbridge at nilagyan ng elevator at wheelchair lifter para sa mga pasahero. Umaabot sa humigit kumulang 87 million pesos ang halaga ng proyekto na bahagi ng mas malawak na plano ng pamahalaan na imodernisa ang mga istasyon ng EDSA Busway. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At iyan mga ka-Vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.